Niya na sa araw na ito na itinakda niya tayo po ay magkaroon po ng isang pagtitipon kung saan wala pong ibang maitataas kundi ang atin pong Panginoon, wala pong ibang maparangalan kundi ang atin pong Diyos na buhay. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Ngayong umaga po mga kapatid, ay sige nga po, atin pong basahin po ang talata mula po sa Mateo chapter 5 verse 14 to 16. Ganito po ang sabi, "Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." So, sa umagang ito ay ang atin pong pag-aaral na ito, ang salita po ng Diyos na ihatid po sa atin ay pinapamagatan mong pagningasin ang iyong ilawan. Let your light shine. Ang tanong po, paano po natin mapagningas ang atin pong mga ilawan? Okay? So diretso na po tayo. Ang sagot sa tanong, rely in the source of light. Okay? Sabi doon, all lights needs a constant power source to keep working. Okay, nagit niyo po ba itong salitang ito? Kagaya po nitong ilaw po natin na nakasindi po siya, hindi po yan magkakaroon po ng liwanag kung wala po siyang source. Di ba? At alam po natin lahat na ang Meralco po ang nagbibigay po ng liwanag dito sa ating mga ilaw. At mayroon din naman, yung iba na wala pong access ng electricity, wala pong Meralco, gumagamit po ng solar. Diba? So, yung source ng liwanag na yan ay pwede pong manggagaling doon sa solar, which is nagmumula po sa sinag po ng araw. Yun po ang modernong ilaw po natin ngayon. Pero sino po ba dito yung nakaranas po sa atin nung panahon na wala pa po tayong kuryente? Nung wala po pong Meralco, siguro po yung mga nakatira po sa mga bandang probinsya, gaya ko po na naranasan din yung gumagamit po ng lampara. So yung lampara na yon, ang source po ng nagbibigay ng liwanag po sa kanya ay yung gas. Kaya po sa probinsya ay mabinta po yung gas. Dahil pag walang gas, walang ilaw. So hanggang sa ngayon, may mga ilang probinsya pa rin po na wala pa rin access po ng electricity. At ganoon din po yung ginagamit po nila, gas pa rin. Pero ang atin pong pag-aaral na ito, atin pong yung passage na ito is yung panahon po ng Panginoon, ganun din po ang ginagamit po nila, lampara. Pero ano po yung pinagbumulan po ng lights para yung kanilang lampara ay magkaroon po ng ningning, magkaroon po ng liwanag? Ginagamit po nila yung oil. So langis po mga kapatid ang kanilang ginagamit. At ang lakas po ng liwanag ay nakadepende po sa pinagmumulan o pinanggagalingan po ng supply. Halimbawa, kung ang pinanggalingan po ng ilaw po na ito, hindi po itong ilaw natin, no? Yung lampara. Kasi mas maintindihan po natin yung context na ito kung atin pong gamitin yung lampara. Yung lampara, ang niningas po noon ay langis.
nung kanilang panahon. Kaya the more oil, the more light becomes shine. Ba, mas lalo pong magniningas, mas lalong liliwanag ang bahay na kung saan nandun yung lampara. Kasi nga marami po yung langis. At kapag kakaunti na lang po ang langis, ay mararamdaman po yon ng mga nakatira doon na medyo nagdidilim na ang paligid sapagkat kakaunti na lang ang langis. At mas lalo na po kung wala po yung langis or nauubusan na po ng langis. It means brown out na po, wala na pong liwanag, wala na pong ilaw. Kaya nga, yung extra oil ay kailangan, extra oil needed to keep shining light. Kaya naalala niyo po ba yung parable of the 10 virgins na mayroon pong mga 10 babae na sabi doon, sasalubong sa lalaking ikakasal. Yung 5 doon ay mga matatalino at yung 5 ay mga hangal. Ay yung 5 ay naubusan po ng langis. So nakatulog, hindi nakabili doon sa tindahan, kaya hindi po sila nakahanda sa pagdating ng lalaking ikakasal. So, yung sapat na langis ay mahalaga yon. Dapat magkaroon tayo ng enough na oil to keep our light shine. And pag sinabi po nating oil, ano po ba yung sinisimbolo po nito? Sa pag-aaral po, yung langis na ito is the symbol of the Holy Spirit. So, simbolo po ito ng banal na Espiritu. Simbolo ng Espiritu ng ating Diyos. Which is, nung sa panahon po nila, kahit sa panahon po natin ngayon, may mga langis na may iba't ibang gamit. May iba't ibang paggagamitan. Mayroong langis na gagamitin para pangpaningas ng ilaw. Mayroon pong langis na ginagamit sa pagluluto, for cooking. And mayroon pong langis na ginagamit doon sa pagpapagaling. Kaya yung mga may sakit ay pinapahiran po ng langis, gumagaling. So mayroon pong iba't ibang langis. May langis na ginagamit para maging isang insect repellent, no? Na yung mga hayop na mayroong mga insekto na dumadapo doon, kapag pinupunasan po ng langis, ay hindi na po makakadapo ang mga insekto. At may langis na ginagamit for anointing. Yung sinasabi po natin, the anointing oil. Yun po ang langis na kung saan inaanuin po yung mga taong itinatalaga o yung mga napili po ng Diyos. Kagaya po ng may mga special calling. Sila po yung pinapahiran po ng langis to anoint them. Like yung mga propeta, yung mga pare, or yung mga hari. So sila po ay ina-anoint ng langis. Yun po yung seremonya upang maging isang hari ay kailangan magkaroon ng ganong seremonya na may papahid na langis. Kaya nga, yung langis po mga kapatid ay atin pong makikita na napakahalaga po nito. Napakamahal ng langis. Sa panahon po nila, very expensive. And it represent the power of the Holy Spirit. So mga kapatid, kahit nga hanggang po ngayon, alam niyo po ba, kung naobserbaran nyo, may mga priest pa rin na gumagamit po ng langis as a symbol of the Holy Spirit. So, nakakita, minsan napunta tayo ng ako siguro ko, kung di kayo nakakasama, nung nasama po ako sa isang libing, may pare doon na may daladalang langis. Kaya nga lang, ay mukhang hindi na po yon totoong langis. Kumbaga, nagkakaroon na ng pagkakaiba. Na-upgrade. So yung dati, talagang langis ang ginagamit, totoong langis, purong langis. Pero sa ngayon, may tinatawag na silang holy water. So yun na yung ginagamit, di ba? Bago ipapasok doon yung kabaong sa nitso, ay pinapatakan ng tubig. So, yung tubig na yon
Yun yung parang alternate nung langis. So, iwiniwisik. So, may mga praise pa rin. Hanggang sa ngayon, even some pastors ay gumagamit po ng langis to anuin. No? Halimbawa, may mga dedication, may mga bagong sasakyan na ipa-bless. So, winiwisikan ng langis. Sa dedication, yung mga batang iahandog, winiwisikan. So, ganun yung practice pa rin ng ibang mga naglilingkod sa iglesia ngayon. So, ibig sabihin, mga kapatid, ipinapakita yung napakahalaga ng langis na ito. No? So, as a symbol of the Holy Spirit. No? And the light of the Spirit is the source of believers' light. So, yung liwanag ng Espiritu ng Diyos ay yun po yung pinanggalingan ng liwanag ng nating mga mananampalataya. Kaya nga, yung mananampalataya na nagre-rely sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay meron po siyang sufficient light. Ibig sabihin, enough po, sapat ang kanyang langis, sapat ang kanyang power. Kasi nga, nagre-rely siya doon sa Banal na Espiritu, which is, sabi nga natin, yun yung oil, symbol. Unlike doon sa mga mananampalataya na hindi po nagre-rely sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, ay insufficient po. Ibig sabihin, kulang ang kanilang liwanag, kulang ang liwanag ng isang mananampalataya na hindi po nakasuko ang kanyang buhay sa Diyos. So, ito po ay totoong senaryo na nangyayari mismo sa mga disipulo ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 14, kayo'y ilaw sa sanlibutan. So sinasabing, tayo pala na mga mananampalataya ay ilaw tayo ng sanlibutan ito. Pero pansinin niyo po sa verse 16, bigla pong kumambyo ang ating Panginoon. Ang sabi niya, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. So, ibig pong sabihin, mayroon po tayong liwanag. Yung ating ilawan, may liwanag. Kaya lang, hindi po kontento ang Diyos doon. Hindi sapat, marahil, ang atin pong mga ilawan. Mahina. Kaya naman, ay aandap-andap ang atin pong mga ilawan. So, kulang. Maybe kulang sa langis, or worse, pag tayo natutuyuan ng langis. So maaaring walang extra baon, walang extra na langis. So ibig sabihin, kahit tayo ay mga Kristiyano, nangangailangan po tayo ng mas extra power na nagmumula po sa ating Panginoon. Upang sa gayon, anumang sitwasyon sa ating buhay, ay manatili na on fire po tayo. Ibig sabihin, lagi pong nagniningas ang ating buhay sa anumang sitwasyon na dumarating po sa atin, na hindi tayo tatalunin sapagkat mas malakas ang espiritu na nasa atin kaysa espiritu ng mga problema sa espiritu ng nasa sanlibutan. Kaya pag kulang tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pag ang ating ilawan ay medyo aandap-andap, ang dali-dali po nating mahatak ng mga makasanlibutang gawain. Pero kung tayo po ay empowered ng Banal na Espiritu, ay nandun po yung apoy na anuman ang mga tukso dyan sa kapaligiran ay lulusawin ng apoy na ito na nasa atin. At ang apoy na ito ay ang apoy ng Banal na Espiritu. Amen po? So, bakit tayo po bakit mahihina po tayo? Bakit? Ang tanong nga po ito, why are we spiritually weak? Bakit po ba? Aandap-andap ang ating ilawan, wala nang ningas, hindi na po tayo epektibo sa ating ginagawa na pag-witness o sa ministry na ating ginagawa. We are not effective. Bakit kaya ganon? So it's because we're not relying in the power source, which is the Spirit of God.
Ang ibig pong sabihin, ang buhay po ay hindi pa lubos na isinusuko po sa Diyos. So, ang buhay na hindi suko sa Diyos, ibig sabihin, we are living in the life na undisciplined, na wala po tayong pagpapahalaga sa disiplina ng ating buhay spiritual. Na para bang iniisip natin, wala akong ministry sa church, okay lang. Simba, lalabas, routine ko na yon. Yun yung yung mentality ng hindi nagpapahalaga sa ay spiritual. Yung mga mananampalataya, marami pong mga mananampalataya. Pero pabaptize. Bakit po? Although wala namang sapilitan sapagkat ang pagpapabaptize ay ito po ay personal decision. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, kung nauunawaan mo na ikaw ay liwanag ni Kristo, ay hindi mo magagawa. Ibig sabihin, magkaroon ka ng voluntary heart na dapat ako ay sabihin ko kay pastor, sabihin ko kay sister, kay brother, na magpa-schedule ako, magpa-baptize ako. Dahil naunawaan ko ang salita ng Diyos. Kasi, ang isang disciple, dapat bautismado. Kasi nga, nagpapahayag po ito na willing siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang isang mananampalataya, kapag hindi po siya nakagawa ng ministry niya, ay hindi po siya komportable. Amen po ba? Yun po yung malalim na pagiging mananampalataya. Mayroon pong voluntary heart, mayroong eager heart na maglingkod. At yun talagang pinakamahalaga doon, yung buhay niya ay suko sa Diyos. Okay, next. Upon surrendering God, the lights of the Spirit transforms believers' life. Doon lang po magkaroon po ng transformation ng ating buhay. Ang buhay ng isang mananampalataya, kung talagang ang buhay niya ay suko sa Diyos. Yung bang nakasurinder sa Diyos. Tingnan po natin isa po sa disipulo po ng ating Panginoon. Ibig sabihin disipulo, tagasunod. At kilala po natin si Peter. Tingnan po natin ang buhay niya bago po niya isinuko sa Diyos ang kanyang buhay. Hindi po ba nagkaroon po ng tagpo na i-deny niya po si Jesus. I-deny niya po ang kanyang Panginoon, ang ating Panginoon. 3 times pa nga i-deny niya. Nagkaroon po ng tagpo na itong si Peter ay lagi pong naging agresibo sa buhay. Laging mapusok. Na pagka parang magalit, talagang may instant po sa buhay niya na nagpagamit po siya kay Satanas. Kaya kung basahin niyo po yung Bible, nirebuke po sa ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, Satanas, lumayas ka sa harapan ko. Si Peter po sinasabihan. So, nagpagamit po siya. Kasi ang plano ng Diyos, hindi niya nauunawaan sapagkat hindi po suko ang buhay niya. Kaya po, kung tayo ay hindi po suko sa Panginoon, hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos. Na ang plano pala ng Diyos ay kailangan pagdaanan ng Panginoong Hesus. Ang paghihirap na ito, kailangan mapako siya doon sa cross, mamatay siya, sapagkat yun po ang sinasabi ng propesiya. Yun po ang plano ng Diyos. Hinahadlangan po ito ni Peter. Nagpagamit po siya sa kaaway. Pero tingnan po natin, nung si Peter ay ang buhay niya, isinuko niya sa Diyos. Sa Acts chapter 2 verse 41, nung si Peter po ay nagpipreach, siya po ay nangangaral ng salita po ng Diyos. Ilan katao po ang tumanggap sa isang pangangaral niya? 3,000 peoples a day. Grabe po yon. Grabe ang anointing po ng banal na espiritu na nandun sa kanya. Kasi nga, sukong-suko ang buhay niya sa Diyos. 3,000 po ang na-convert nung siya ay nag-preach. At si Peter po,
Nung siya po ay talagang lumalakad na po sa kalooban po ng Diyos, nagkaroon po ng prayer meeting kasama si John, nakita po nila yung isang lumpo na namamalimos, tumingin sa dalawa at tinitigan ni Peter. At nagsalita po si Peter doon sa lumpo. Sabi niya, wala kaming ginto o pilak, pero may ibibigay ako sa iyo. May ibibigay kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. So, yung lumpo na yon, na matagal nang hindi nakalakad, na umaasa na lang sa panglilimos, sa kanyang ikabubuhay sa araw-araw. Pero, anong meron po si Peter? Mayroon siyang Jesus. Mayroon po siyang Holy Spirit na nasa kanya. At sabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. Tumayo ang lumpo at lumakad. Hindi po ba? Yun po ang nagagawa ng buhay na suko sa Diyos. At ito po ang pinaka-amazing sa buhay po ni Peter. Nung siya po ay isa ng ganap na tagasunod ng Panginoon, talagang sinusuko niya na ang buhay. Alam niyo po ba na itong si Peter, sabi doon, dadaan lang po siya. Lahat ng mga may sakit na madadaanan niya, madadaanan lang po ng anino niya ay gagaling. Ano po bang ibig pong sabihin po doon? Hindi po siya, kundi yung anointing ng Diyos na nasa kanya, yung banal na espiritu na nag-aanuhin sa kanya. So yun po yung may kapangyarihan na magpagaling. So kahit na ano pang sasabihin natin na gagaling, kung wala po yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nagpapagaling, ay wala pong bisa ang atin pong mga salita. Buhid po ang mga salita po. So, yung buhay po ni Peter ay nagkaroon po ng totally change. Yung bang, hindi yung ibig sabihin yung totally change, yung totally transform ay perfecto na. Kundi talagang nabago po ang kanyang buhay dahil isinuko niya po sa ating Panginoon at nagkaroon po siya ng reliance sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Amen po ba? At alam nyo, hanggang sa ngayon, hindi po natin maaring limitahan po ang kapangyarihan po ng Diyos. Dahil sabi nga po ng Bible, ang kapangyarihan niya noon, ngayon, at bukas ay ganun pa rin. Hindi po nagbabago ang Diyos. Ang magagawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon, kaya niyang gawin bukas. Ang pagbabago ng Diyos ay hindi maaring limitahan sa buhay lang ni Peter. Porque nabanggit po natin yung pangalan ni Peter, ay naamis ng tayo kung paano ang Diyos kumilos sa kanya. Porque alam natin kung paano ginamit ng Diyos si Apostol Pablo na isang dating kriminal, naging apostol. Ay hanggang doon na lang tayo nakatingin na naamis tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Sa buhay ni David, kung paano inaanuhin siya ng Diyos. Pwede rin po mangyayari po sa atin. Ang magagawa po ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos doon ay maaari niyang gawin sa atin ngayon. Pwede pong mangyayari po ito. Ang kailangan lamang po mga kapatid ay ang buhay po natin maging handa. Pwede tayong gamitin ng ating Panginoon sa mas mataas pang antas ng paglilingkod. Ang kailangan lamang ang buhay natin, ang ating puso ay maging handa. Maging sukong-suko sa ating Panginoon. Amen po? So ano po ang ating gagawin? What to do to rely in the source of power? So ano ba yung pag-uusapan po natin na manatili tayo o mag-rely tayo doon sa source ng power para tayo magkaroon po ng liwanag. Pero ano ang gagawin po natin? Hindi naman pwedeng umasa lang tayo nang wala tayong gagawin. Baga, sabihin natin, umaasa, nagtitiwala ako sa Diyos, pero wala tayong ginagawa. Sabi nga po ni Apostol Santiago, ang pananampalataya
na walang kalakip na gawa ay patay. Di ba ba? Ibig sabihin, ang Kristiyano dapat mayroon po siyang ginagawa. So, ano po ang ginagawa dapat natin? Yung word na discipline, tandaan po natin, ito'y napakahalaga. Kaya lahat po ng mga kinakausap na gustong magpagamit sa Panginoon, ito po yung ini-enlight ko sa kanila na discipline. Sa paanong disiplina? Yung ating spiritual discipline. Ibig pong sabihin, pagdating sa discipline, pansinin po natin, punain po natin yung atin pong mga mismong sarili. Kung ano na nga ba ang ating kalagayan sa harap ng ating Panginoon? At saan na ba tayo lumalakad? Tayo ba ay lumalakad sa talagang napakaningas na liwanag? Sa liwanag ng Diyos? Or baka medyo madilim na dahil kalahating paa nandun sa hukay. Kalahating paa dito sa parang ganon. So, discipline. Pagkagising pa lang sa umaga, ay atin na pong kaagad na isipin, isaisip po natin, or alalahanin po natin. So, naalala nyo ba, naisip nyo ba pagkagising nyo sa umaga, kung ano po yung dapat nating gagawin? When it comes to, sabi nga, yung discipline na sinasabi, kailangan natin ng manalangin. Pray to the Spirit. So, sabi niya, the Spirit is willing, but the flesh is weak. So, yung banal na Espiritu ay willing na willing siya. Willing na willing siyang gisingin po tayo upang manalangin. But our flesh, sabi doon, is weak. Na gusto nating humilata na lang at ayaw na natin na manalangin. So, ngayon, alin ba ang mananaig? Yung willingness ng Espiritu ng Diyos o yung kahinaan ng ating laman? Alin po ba yung mananaig sa atin? Prayerful Christian is a powerful Christian. So to have more power, we have to pray more. Amen, mga kapatid. And ano pang disiplina na sinasabi po? Read your Bible. Sabi po doon sa kanta, read your Bible, pray every day. Ayan, itinuturo natin sa mga bata po yon. Pero ang nakakaligtaan natin mismo tayo na nagtuturo, hindi natin nagagawa ang itinuturo natin. So may problema po sa atin. Kaya huwag tayo magtaka, bakit yung mga tinuturuan ay ganon. Kasi sino ba yung puno? Ganon din yung bunga. So read Bible that inspired by the Holy Spirit. So ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito po ay inspired, kinasihan ng banal na Espiritu. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo iyon araw, gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. So ano bang sinasabi ng talatang ito? Basahin, after na basahin mo, ay gawin, i-apply kung ano po yung sinasabi ng Espiritu sa iyong pagbabasa. At sabi doon, magtatagumpay ka. Giginhawa ang buhay mo at magtatagumpay. So, sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So yun pala,
Ang salita po pala ng Diyos ay atin pong armor. Kumbaga, ito po ay magagamit po natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung mayroon kang itutuwid, pwedeng salita ng Diyos ang iyong gagamitin sa pagtutuwid. Kung mayroong dapat mong alamin kung ito, tama ba yan? O tinuturo niya o mali? Salita pa rin po ng Diyos ang atin pong gagamitin. Ito po yung basihan po natin sapagkat ito po yung in-inspired ng banal na Espiritu. So, inaakay tayo sa matuwid na pamumuhay, salita pa rin po ng Diyos. So, tayo po ay gusto nyong akayin yung mga hindi lumalakad sa liwanag, akayin nyo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Ang salita po ng Diyos ang instrumento. Gamitin po natin ang salita ng Diyos na ito para maakay ang mga nandirimlan at magkaroon ng liwanag ang kanilang buhay. And next, humble spirit. So napakahalaga po nito, yung humility. Humble spirit can see what others don't see. Nakikita po ng isang tao na mayroon pong mapagpakumbabang puso ang hindi nakikita ng mga tao na hindi nagpapakumbaba. Amen po ba? Kaya kung tayo po ay mayroon pong mababang puso na kahit marami pong umuusig, kahit marami pong mga bumabatikos, pero nandun pa rin yung pagpapakumbaba, nandun pa rin yung humility sa ating puso, pabayaan na natin yung mga tumutulig yung mga umuusig. Dahil hindi nila nakikita ang nakikita po natin. Dahil iba po ang revelation ng Diyos sa iyo. Dahil ang puso mo, nakita niya, nandun po yung humility. Kaya kailangan po ng bawat mananampalataya, ng bawat isa, ang puso na mayroon pong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ko nga po minsan doon sa GC, makakatulong po sa atin ngayon yung technology para ma-improve yung ating mga ability, ma-enhance yung ating mga ministry calling. Kumbaga, yung strategy makukuha natin, di ba? Pag tumingin ka, natutunan rin po ako gumamit ng Google. Kapag medyo hirap po ako sa pag-interpret, Tagalog to English, mayroon po sa Google, available na. Pero hindi po tayo nagre-rely doon sa Google, mga kapatid. Nais ko na pong linawin na hindi po tayo nagre-rely doon sa Google. Ang Google po ay nakapagbibigay po sa atin ng idea. Pero ang disiplina pa rin po ang pinakamahalaga upang mismo ang banal na Espiritu ang magre-reveal sa atin kung ano po ang mahiwagang bagay na hindi po natin naunawaan ay mauunawaan po at ipapaunawa po sa atin sa pamagitan po ng tulong ng Diyos, ng banal na Espiritu. So kailangan nga po yung atin pong disiplina po sa ating sarili. Sabi nga, doon sa Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. So ano ba yung mga bagay? May mga bagay na even sa isip natin hindi pa sumasagi. Maaamis na lang po tayo kapag tayo po ay nananalangin. Doon po ang Diyos magpapahayag sa atin. Ng mga bagay noon na hindi mo naunawaan, then God reveal, kasi nanalangin ka, then nauunawaan mo. Naunawaan po natin yung mga bagay na yun. At mas lalo po tayong maaamis kapag ganun po ang situation na ang Diyos po ay lagi pong nagbibigay sa atin ng surprise, mga amazing things. So, dito po mga kapatid, sa Mateo chapter 5 verse 14 to 16, ang una pong binabanggit po dyan, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Exactly, ikaw, ako, tayo, kayo, lahat po tayo ng mga mananampalataya. Kasi po itong salita ay ina-address po ng Panginoon sa kanya pong mga disipulo. And whoever believes in Christ are considered His disciple. Tayo po ay mga disipulo po natin, Panginoon. Tayo'y ilaw
ng sanlibutan. Ngayon, paano po ba natin maintindihan yung salitang ito na tayo po pala ilaw, liwanag ng sanlibutan? Sabi po ng banal na kasulatan sa John chapter 9 verse 2, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabi po ng Panginoon, habang ako ay narito sa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. At marami pong talata na ang Panginoon ay nag-claim sa kanyang sarili that He is the light in this world. No? Sa John chapter 8 verse 12, sa John chapter 12 verse 46, yung sinasabi niya yun, I am the light of the world. So ang Panginoon po ang siyang ilaw. At sabi dito, habang nasa sanlibutan, siya ang liwanag na tatanglaw ng sanlibutan. Pero ngayon, alam po natin na ang Panginoon po ay nag-ascend po siya, ascension. Di ba, umakyat po sa langit ang ating Panginoon. So wala na po ang ating Panginoon dito sa sanlibutan. So, bakit niya sinasabi, kayo na, tayo na, ang kanyang mga mananampalataya na, ang mga ilaw? Kasi nga, tayo na ang nandito sa sanlibutan. So, ibig sabihin, believers are reflection of His light. So, ang liwanag ng ating Panginoon ay nagre-reflect sa mga mananampalataya. Dahil ang totoo nating liwanag ay ang ating Panginoon. Kung mayroon man tayong liwanag, ito ay reflection po. Kaya sabi doon sa verse 16, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng Diyos at ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So dalawa po ang sinasabi niya dito sa verse 16. So, bakit daw po natin pagningasin ang ating ilawan? Sabi doon, ang una na sinasabi, makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa, ang gawa po ng mga mananampalataya ay makita po ng sanlibutan. Sapagkat tayo ay liwanag ng Diyos dito sa sanlibutan. Okay? Pangalawa, sinasabi doon, luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So paano po ba maluwalhati ang ating Ama na nasa langit? Maunawaan po natin. Okay? Basahin ko po yung sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 8. Ano po ba tayo dati? Sabi doon, dati, nasa kadiliman kayo. Ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Verse 9, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. So ito po yung tatak ng isang totoong mananampalataya, totoong tagasunod ng Panginoon. Ang bunga niya ay mabuti, matuwid, at totoo. Yun po ang sinasabing ipapamuhay. The goodness of God, inaawit po natin yung kabutihan ng Diyos. Sinasabi natin na ang katuwiran ng ating Panginoon, ang katotohanan ay ang ating Panginoon. Yun ang liwanag na ipinapamuhay natin. Since nakikilala po natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sabi nga, nakikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa atin. Palalayain tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Sapagkat, kaya nga, inalis na po tayo. We are the church, sabi doon. We are called out from darkness into light. Amen, mga kapatid? And believers, tayo are the lights of the world. And the world, sabi doon, nangangailangan po ng liwanag. Tayo po ang liwanag. Bakit po nangangailangan po ng liwanag ang ating mundo? Because the world are covered with darkness. Atin na lang pong specific yung word na ito.
ang mundo na ito, na hindi na po yung pangkalahatang mundo. Sa lugar na kung saan ka, yun yung word mo. Tingnan mo ang nangyayari sa lugar na nandun ka, kung saan ka nakadestino, kung saan ka nakatira sa lugar nyo. Ano ang nakikita mo sa paligid? Mayroong gumagawa ba? Or mayroon bang nag-aaral ng salita ng Diyos? May nag-Bible study? May nag-uusap patungkol sa kabutihan ng Diyos? Anong pinag-uusapan doon? Anong ginagawa doon? Nag-online sabong. May nagtutungit, may lahat ng mga gawain na makasanlibutan. Yun ang sanlibutan mo. Yun yung place mo. The darkness of sin and evil ay nandoon. Kadiliman ng kasalanan, kasamaan. The darkness of hopelessness. Marami na pong hopeless sa panahon po, dulot po ng pandemya. No? Ay dulot po ng mga ano sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Dito lang po sa panahon ng pandemic ay napakalaki pong oportunidad upang tayo po ay magkaroon ng kaisipan na yung mga tao ngayon ay maraming lito. Yung mga tao ngayon ay hopeless na at kailangan nila ng liwanag. Kailangan maliwanagan ang kanilang isip. Dahil bakit ganito ang nangyayari sa sanlibutan? Maraming mga tao ngayon ay may katanungan. Maraming katanungan. Pero walang sumasagot sa kanilang mga katanungan. Kaya nanatili pong madilim ang kanilang mga puso. Mananatiling madilim ang kanilang wala ng pag-asa. Dahil wala pong sumasagot sa kanilang mga katanungan. So saan po ang mga Kristiyano ngayong panahon ng pandemya? Marami pong mga kadiliman na dala po or yung hopelessness na dala po marahil ng mga difficult situation sa buhay po natin. No? Yung mga sitwasyon, may iba't ibang sitwasyon na mga tuturing po natin, mahirap na sitwasyon, hopeless. Ano po ba? Yung stress ng environment mo. Di ba? This world are very stressful. Nakakapagod ang mabuhay sa mundong ito kung wala kang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kung walang Diyos na tumatanglaw sa'yo paglakad sa mundong ito. Kaya kailangan po ang mga mananampalataya sa panahong ito na marami po ang nagugulumihanan. Marami na po ang mga na-stress. Marami na po ang nasisiraan ng bait dahil sa nangyayari na hindi nila kayang maipapaliwanag, hindi nila maiintindihan sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi pa nila tinanggap. So, tayo po ba ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos na tinanggap mo, ang siyang magpapalaya, ang siyang magbibigay ng liwanag sa atin. Only your sufficient light can break the bondage of darkness. Kumbaga, yung sapat mong liwanag ay yun po yung magbi-break ng mga tanikala ng kawalan ng pag-asa, tanikala ng kasalanan, tanikala ng kahirapan. So yung liwanag po natin, mga kapatid, ay in demand sa ngayon. So ang liwanag po ng mga mananampalataya ay kailangan mag-spread out sa buong mundo na kung saan ikaw ay inilagay ng Lord, mayroon kang purpose dyan. Tingnan mo ang madilim na lugar mo, liwanagan mo. Let your light shine. Ito po yung pinakabuod ng atin pong pag-aaral ngayon. Paliwanagin ang iyong ilawan. Ang ibig pong sabihin po nito, we have to show
our character to them. Yung bang karakter na binago ng Diyos, ay yun yung ating ipapakita po sa mundo. Maging impluensya po tayo sa mundong ito na nadirimlan. Okay? So, ang ibig po sabihin, ano po ba yung purpose mo? Bakit ikaw ay tinawag ng Diyos? Ipakita mo. Show your character. Yung transform na buhay, ipakita. Alam ba, pupunta ka sa isang lugar, ang pinupuntahan mong lugar ay nagkakaroon po ng pagbabago. So, mayroon pong nangyayari. Kung ang sitwasyon ng isang lugar ay napaka-worse, ay hindi mas lalong magiging worse pag dinatnan mo. Pag dinatnan natin. Kundi mas lalong gagaan ang sitwasyon. Dahil nandun ka na mananampalataya, nandun ka na liwanag. Yung madilim nilang kapaligiran ay naliliwanagan mo, naliliwanagan po natin. Hindi lamang po sa church na tayo ay parang napakabanal. Pero paglabas, doon po talaga ang ating function as a light. Pag mayroon kang lugar na pinupuntahan, may naabutan ka, may nagchismisan po doon. So ano po yung mangyayari? Dahil ikaw ay liwanag, pumupunta roon, pinagchichismisan nila ang buhay ng may buhay. Natitigil yung chismisan. Di ba ba? Ang problema, kapag dumarating doon ang isang mananampalataya at lalong gagatungan, mas lalong lumalala ang chismisan. Kaya maghapon, abutin ng gabi. So hindi ganon ang isang mananampalataya. Dapat kung may nagchismisan at dumating ka, natigil. At ang pinagchichismisan ay ang kabutihan ng Diyos. Amen? So kung pupunta ka sa isang lugar at mayroong nagkagalit, dapat nagkapatawaran. Dahil nandun yung influensya mo. Nandun yung salita ng Diyos. Nasa iyo. Ikaw ang liwanag. Sabi nga po, ang salita ng Diyos ay isang liwanag na tumatanglaw. Kung nasa iyo ang salita ng Diyos, tatanglawan mo ang mga taong nadirimlan. So nagkakaroon po ng kapatawaran kapag pumupunta ka sa mga taong nagkagalit, yung hindi nag-iimikan, nagkaroon po ng reconciliation. Ganun po ba nangyayari pag tayo pumunta sa isang lugar? O kabaliktaran ang nangyayari? Sabi po ng Bible, huwag tayong makiisa sa mundong ito. Mag-iba na tayo at magbago ng isip upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Yun yung totoong pagsamba eh. Yun yung totoong buhay na tayo ay liwanag dito sa mundo. Ang Diyos mismo ang nag-appoint sa atin as a light. Then why hindi tayo magpapunction as a light? Yung ilaw na ito, pag walang liwanag yan, abutin tayo ng gabi nito, wala talagang silbi yan. Pero buti na lang, ganon din sa buhay natin. Buti na lang mayroon po tayong source of light, which is our Lord Jesus Christ. Our God. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 5, sabi niya, ang Diyos ang ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. So, mayroon po tayong Diyos na pinanggagalingan po ng liwanag na ito. Mayroon pong manifestation ang liwanag ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay inappoint as a light in this world. Kaya nga, pag pumupunta tayo sa isang lugar, talagang dapat mayroon pong kakaibang nangyayari. Mayroong positibong nangyayari. Mayroong magandang nangyayari. Na kung mayroong naabutan tayo, nalulungkot yung isang tao, abay, dapat hindi ka uwi na nalulungkot pa rin siya. Masaya na ang taong yon dahil na-influensyahan mo ng mga positibong kaisipan. Na-influensyahan mo ng salita ng Diyos. Amen?
Ang problema kapag ka may nalulungkot, tapos pupunta ka, tapos nakabusangot pa, lalong malulungkot yung naabutan mo. Kaya kailangan po natin bilang mga mananampalataya, upang makapagbigay po tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, kailangan maging maningas po ang ating ilawan sa lahat ng oras. Kailangan magkaroon po tayo ng extra power. Kailangan magkaroon po tayo ng disiplina sa atin pong mga sarili. Kumusta po ba ang ating prayer life? Kumusta po ba yung ating Bible reading? Kumusta po ba yung ating puso? Are we still submissive? Napakahalaga po. Kaya mga kapatid, nawa ang salita na ito ay magsilbing atin pong liwanag sa buhay po natin. At liwanagan natin ang ating lugar kung saan po tayo nilagay po ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita nyo. Patuloy nga po na ang kapangyarihan niyo po ang siyang aming pong inaasam, Panginoon. At inaamin po namin, Panginoon, na napakaraming bagay na kami ay nagkulang sa iyo. Kami ay naging hindi effective witness sa iyo, Panginoon. And we know, Father God, ang buhay na meron po kami ay kawalan po ng disiplina. Dahil po dito, Panginoon, ay hindi po kami naging effective witness. Panginoon, patuloy po na dalahin po namin ang tulong po ninyo. Dahil inaamin po namin kung wala po ang iyong tulong, wala po kaming magagawa. Kung wala po ang iyo pong pagkilos, Panginoon, ay wala po kaming mararating, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay po sa amin ng empowerment, O God, na nagagawa po namin ang inyong ipinapagawa po sa amin. At dalangin po namin mas lalo pa po, Panginoon, na i-reveal niyo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na dapat po namin gampanan, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy po na magniningas ang aming mga ilaw, Panginoon, upang sa gayon ay humayo po kami at ang ilaw na ito ay magkaroon po ng spread out para all over the world. Lahat po ng mga mananampalataya, gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat mananampalataya bilang magtanglaw na liwanag sa lahat ng dako na kung saan doon niyo po sila, Panginoon, ina-appoint, Lord. Salamat po na kayo po ay Diyos ng aming liwanag at salamat po, Panginoon, na dahil sa inyo, nagkaroon po kami ng liwanag, nagkaroon po ng pag-asa ang aming buhay, nagkaroon po, Panginoon, ng tamang patutunguhan, tamang gabay na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa lahat-lahat na inyong ginagawa sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa na naririto at patuloy niyo po na i-bless, Panginoon, ang mga viewers, Panginoon. At patuloy na maging kabahagi, Panginoon, ng inyo pong ministeryo na pagpapalaganap ng mabuting balita na tatanglaw, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Use us mightily in your glory, Father God. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen.